Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Duterte Youth at bagong henerasyon. Pareho po itong sakit ng ulo ng, sa Kongreso ng mga anti-Duterte. Ay ipinagpaliban po o sinuspindi ang proklamasyon. Panalo na sila pero sinuspindi pa. Alam mo, Garcia ng COMELEC, no? Wala kang kapangyarihan na pigilan ang mga binoto ng tao. Yan ang pakatandaan mo. Boto na yan eh. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po si Pangulong Marcos, si BBM, kinapanayan po ni Tunying, no, ni Katunying. At ang dami pong sinabing magaganda. Isa po sa mga sinabi niya magaganda ay ito po yung gusto niya pong makipagbati na sa mga Duterte. Antindi mo talaga, Bibi. Alam mo ba ang ginawa mo sa mga Duterte? Yung tatay nakakulong. Alam niyo, nakakapanggigil, no? Na akala mo walang ginawa na, akala mo kung magsalita parang mga Duterte. Nakakulong po si Tatay Digong, kaya galit na galit yung mga Duterte. Tapos parang wala lang, sasabihin mo lang na ayaw mo ng gulo, ayaw. Parang mga Duterte pa yung Duterte pa ba yung nanggugulo talaga? Hindi mo antindi. Nakakagigil. Nakakagigil po kayo. Unity team kayo ni Sara Duterte. Kayong dalawa ni Sara Duterte ang binoto ng mga tao. Unity team. Winalanghiya ninyo yung mga Duterte para sa walang katotorang impeachment. Ano talaga yung kinaso nyo? Hindi pinaliliwanag yung ano. Sino po nagpaliwanag? Sa kasaysayan po ng lahat po ng organisasyon sa mundo. Sa lahat po ng mga presidente, lahat po ng opisyal ng gobyerno. Sino po? Anong opisyal ng gobyerno may nagpaliwanag? Mga mikrobyo kayo pare-pareho. Nakakagigil. Wala po akong balak manggigil. Kaya lang, nanggigil ako eh. Alam niyo yung bait-baitan na gusto ng, ang tanging gusto ay magtrabaho. Kawawa naman. Kawawa naman. Bakit niyo ba ginugulo yung presidente? Ang tanging gusto lang naman ay magtrabaho. Kakapanggigil. Akala mo wala. Inuna lang naman. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, utot nyo. Wala akong wala akong patawad ngayon. Lahat ng mangungulit, tanggal. Okay. Alam po ninyo, sa totoo lang po, kung tayo po, kung eto pong interview ni Tunying, no? Kung yung interview po ni Tunying ay naganap noong bagong upo pa lang si BBM, pwede pa po eh. 3 taon na kayo, Mr. President eh. 3 taon nyo na kaming pinaiikot eh. Di ba? Lahat kaya niya sagutin, lahat may sagot eh. Nakakabilib eh. Lahat po. Bakit wala makitang infrastructure? Kasi inuna yung malalaking infrastructure. Di ba? Kitang-kita po yung diferensya.
3 years, unang taon pa lang po ni Tatay Digong, sangkatutak na yung infrastructure. No? Ngayon daw po, ang paliwanag ni BBM, sa mga kahit hindi po kayo nakapakinig, maunawaan nyo po yung sinasabi. Ha? Ano yung sinasabi ni BBM? Bakit wala nakikitang mga infrastructure? Kasi daw inuna yung malalaki. Matagal daw gawin yan eh. Alam mo, BBM, si Pangulong Duterte una naghukay ng hindi mo project yan. Inuna daw yung malalaking proyekto, kaya matagal daw talagang matapos. Si Tatay Digong, ang una naghukay niyan, kanya pong proyekto yung subway, wag na tayo magbulahan. Pero kasabay po ng naghukay ng subway, gumagawa po ng CCLEX, gumagawa po ng mga skyway, gumagawa po ng sangkatutak na airport, seaport, gumagawa po ng napakaraming bagay. Nililinis yung Manila Bay, infrastructure pa lang to ha. Nililinis yung Boracay, nililinis yung mga ilog Pasig, sabay-sabay po, kaya po ng presidente. Hindi po nangangatwiran si Tatay Digong na inuna niya kasi yung hindi niya matatapos na subway. Wala po yan, sabay-sabay. Sabay-sabay. Kayang-kaya po ni Pangulong Duterte. Sabay-sabay. Kayo po, sabay-sabay din naman 5,500. Huwag niyo po sabihin na inuna niyo yung malalaki. Pinagmalaki ninyo sa SONA. 5,500 ang natapos na flood control. At another year, 5,000 na naman. Another year, 5,000 na naman. Ang inuna nyo, yung mga walang katotoran. Nung binaha pa rin tayo, sasabihin nyo lang, nasira binangga, 5,500, binangga ng isang barko. Ikalawa, dahil naging katawa-tawa yung binangga ng barko, ikalawa nyo sinabi na overwhelmed. Yan ang inuna ninyong ponduhan. Inuna ninyong ponduhan yung sangkatutak na ayuda. Pagpapabango sa tao, ayuda, ayuda, ayuda. Bakit po yan yung inuna ninyo? Tanong kagad dito, bakit yan ang inuna? Malamang, pinag-iisipan pa ba yan? Malamang dahil madali magkaroon ng kwalta. Bakit hindi mo sinabi inuna mo yung flood control projects? Bakit alam nyo kung makikinig lang kay BBM, ang sarap pakinggan si BBM. May paliwanag siya sa lahat Nagbabalik na yung droga. Kasi inuna natin yung malalaking supply. Kasi inuna muna natin yung malalaki. Hindi natin nakita. Si Tatay Digong, nawalan na ng supply, nawalan pa ng customer ang mga droga dahil totoo ang kanyang war on drugs. Parang sinasabi niya lagi, nakakalimutan kasi natin. Ngayon daw, ang sarap pakinggan. Ngayon daw, yan nasa komunidad na siya. Di tinuloy mo rin yung war on drugs ni Tatay Digong. Sa totoo po, pag nakikinig lang kayo, oo nga mapapa-oo nga kayo na mapapa-oo nga Oo nga Baka naman inuna lang yung malalaki. Baka tanong, kung inuna talaga yung malalaki, may nabalitaan ba kayong napakulong na drug lords? May nabalitaan ba kayo na hinuling drug lords? Asan yung malalaking sinasabing inuna? Binabanggit pa niya. Ano pala yan? Mga nasa gobyerno pala yung involved dyan sa droga. Alam na rin namin yan panahon pa ni Tatay Digong. Kaya nga hindi natupad yung 6 months niya. Alam na natin yun. Na ganun talaga ang sitwasyon. Kaya nga dapat tinuloy mo na lang Kaya nga maganda, kaya nga ikaw ang binoto namin kasi sabi mo, itutuloy mo. Natuklasan na nga ni Tatay Digong
yung mga sinasabi niyang mo ngayon na yung pala mga gobyerno pala yan. Nasa ganito ang involved sa droga. Siyempre, maliit lang ang kita nila. Alam mo pala, alam na rin ni Tatay Digong yan na nasa gobyerno rin. Di ba? Oh. Nag-iiba ka ng approach. Gusto mo iba. Ngayon, babalik ka rin kay Tatay Digong. Babalik ka rin sa komunidad. Kasi totoo po yung sinasabi ng mga tao. Hindi sila makalabas ng hindi takot. Panay kayo. Ang sinasabi nyo nung una, panay kayo, fake news, fake news. Hindi umubra yung sinasabi nyo fake news. Nakakainis kasi ang sarap pakinggan. Kung unang taon mo pa lang, you are in your 4th year. Ika-4 na taon mo na ngayon. Tapos na yung 3 taon mo eh. Malapit ka nang magtapos, tsaka mo lang naisip ang lahat na naisip na ni Tatay Digong yan. Kaya nga maganda palakad ni Tatay Digong. Kaya nga mahal na mahal si Tatay Digong ng mga tao dahil nagawa niya na yung mga sinasabi mo ngayon. Bigas daw, bakit ngayon lang yung 20 pesos? Kasi raw hindi pa natin kaya noon. Inuna daw ngayon yung malalaki. Import din po yung binibenta nyong bigas. Import din. Ibig nyo sabihin, kaya may 20 pesos na bigas dahil marami ng ani? Hindi po. Kaya may 20 pesos na bigas kasi dadagdagan ng pondo ng pamahalaan para makapagbenta lang ng 20 pesos na bigas. Huwag na tayong maglokohan. Ang 20 pesos na bigas, pinipilit nyo lang. Matutuloy ba yan? Opo. May pondo eh. Basta may pondo, gigil na gigil. Tignan po ninyo ang katotohanan. Kung sino po ang medyo naglalaway-laway. Ito na po. Pronouncement po. Hulaan nyo po kung sino nag-pronounce na tuloy-tuloy yan. Hulaan nyo lang. Sino sa tingin nyo ang nag-announce na tuloy-tuloy na yan? Hindi na promise. Yung 20 pesos na bigas. Hulaan nyo lang po. Sinong mataas na taga-gobyerno ang nag-announce na ito ay tuloy-tuloy na? Correct na naman kayo. Speaker Romualdez, 20 kilo rice, no longer promise. It's a policy in progress under BBM. Promise. Hindi na po siya promise. Yan daw po ay isa ng policy under BBM. Magkakaroon ng katuparan. Ibig po bang sabihin, kaya po magmumura yung bigas dahil maraming ani? Hindi po. Ano dadami ani mo? Naalala ko lang po, nagpunta ako sa San Ildefonso. Naging speaker po ako riyan para kay Pastor Kebuloy. Nadaanan ko, ang dami pa pong bukirin. Sabi ko po, nung araw, mula sa Pampalay, paglabas mo ng sa Pampalay, panay-palayan pa po yan. Ngayon po, wala nang palayan. Mula paglabas mo ng sa Pampalay, Santa Maria, palayan po lahat yan. Hanggang dyan po sa NLEX, panay po palayan. Meron pa bang palayan? Mula Bukawi hanggang Pilipinas, hanggang Maynila, wala na po. Paano dadami ang ani natin kung wala nang palayan? No? Bakit po si Martin? Popondohan po kasi. Basta po may pondo, totoo po yan. Pero ang tanong, makakabili ba kayo ng 20 pesos sa palengke? Malamang hindi. Malamang announcement lang yan. Malamang meron lang pinopondohan dyan. Kung saan makakabili niyan, bahala na kayo maghanap. Ang 20 pesos na bigas po, hindi po artificial yan eh. Ibig sabihin, magbabayad kami ng 20 pesos para lang masabi, may pupundahan na naman namin. Tanungin nyo po kung Kadiwa na naman yan mapupunta, sino po ang nakakabili? Sa report po ng Kadiwa, yung 39 pesos ba yun? Hindi naman daw po mahihirap nakakabili sa Kadiwa. 60% po ng bumili, 66% yata, ay mga non-poor
Ayaw pang sabihing mayayaman eh. Ha? Mga mayayaman din po yung bumibili ng mga bigas sa Kadiwa. Pero sa totoo lang po, totoo po yan kasi may pondo eh. Basta may pondo, matutuloy yung proyekto. Eh di kinukontra mo lang din yung sinasabi mo na ang priority nyo kasi panay ayuda. Actually, hindi po yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Yan po ay ayuda sa bigas. Makakakita ba kayo niyan? Hindi kayo makakakita niyan. Pero i-report nila yan. Bilyon-bilyon ang pinundo natin para sa 20 pesos na bigas. Eh putya, kung 2 kilo lang bibilhin mo, hahanap ka pa ng Kadiwa Center? Impractical yan. Benta nyo sa palengke yan. Di ba? Benta nyo yan sa palengke, matutuwa pa lahat ng tao. Pero bebenta nyo lang sa mga piling lugar. Putya, bibili niyan balang araw, sila-sila lang din. Yung mga rice traders lang din. May mga sapa pa rin po sa sapang palay. Totoo yan, kaya tinawag na sapang palay. May palayan pa eh. Sapang palay. Ganun po dati, sapang putol. Sapang alat. Mga pangalan yan eh. Totoong mga lugar yan. Okay. Balikan po natin, no? Isa po sa mga sinabi ni BBM, tinanong ni Katunying kung mga Duterte, handa raw ba siyang makipag-ayos sa mga Duterte? Alam niyo, nakakagigil, no? Parang wala lang kayong ginawa, eh, no? Parang ganun lang, eh. Nakakulong po si Tatay Digong, paalala lang namin. No? Nakakulong po si Tatay Digong sa The Netherlands, The Hague, Netherlands. Kung totoo po yung 20 pesos, tama po yun kung saan po kami bumibili, sa palengke. Pero kung hahagilapin pa namin, ang mahirap po, naglalakad papunta ng palengke. Kung ikaw sasakay ka pa papunta ng Kadiwa, magkano ang pamasahe? Kung marami kang bibilin, 10 kilo dahil malayo, ita-tricycle mo pa. Di ba? Ita-tricycle mo yan. Pucha, mahirap po yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na may kikita dyan. Basta may nagbenta, may kikita. Kaya tignan nyo po yung mukha nung ano. Tignan nyo lang. Pakita ko lang po sa inyo yung mukha nung nag-announce. Yan po ang mukha nung nag-announce. May ngiti. Ngiting-ngiti. Siya po ang nag-announce. Kaya tuloy po talaga yan. Pero ang tanong, lahat ba yan? Lahat ba kayo makakabili? Alam mo, sabi niya, hindi, ang kailangan niya raw, hindi daw kaaway. Ang tapang nyo nitong eleksyon. Ano tawag mo sa mga Duterte? O Duterte 9 pa lang noon, di ba? Siyam pa lang eh. Ano na nga tawag mo noon? Mga magsusuka? No? Nung natalo ka, biglang kaibigan na ang gusto mo. Eh, paano kaya kung nanalo ka? Paano kaya kung nanalo kayo? Dinadayok-yok nyo na yung mga Duterte ngayon. Alam nyo, no? Before ka matalo, tandaan po ninyo, worst midterm election for the sitting president. Worst result for a sitting president na midterm election in 50 years, more or less. Mula kay Cory, lagi po, always, nananalo po yung presidente. Ngayon, adjust ka. Di ba? Mag-a-adjust ka ngayon. Kasi ang tingin na sa'yo ngayon ng tao, sa totoo lang, Mr. President,
ang tingin na sa'yo ngayon ng tao, wala ka, no? Ano ka na, yung lame duck president ka na. Kasi, putya, ano nga nung first 3 years mo nga, halos hindi ka na nasusunod. Sinabi mo, ayaw mo na impeachment kay BP Sara, in-impeach si BP Sara. Sinabi mo, yung ICC, hindi tayo makikipagtulungan, walang jurisdiction, pinakulong si Tatay Digong sa ICC. Wala ka naman eh. Wala ka naman, wala nakikinig sa'yo. Yun po ang minsan naaawa din ako sa'yo, BBM, nakakaawa din. Kasi, ikaw supposedly yung pinakamakapangyarihan eh. Ngayon, totoo ba na gusto nila makipagkaibigan? Ito, real talk ha. Totoo ba na ayaw na nila ng gulo? Ayaw na ng gulo ni BBM? Gusto niya na kaibigan kaysa kaaway? Simple lang po yan. Kahit po wala ka ng control dahil nasa ICC na, sabihan mo lang, oh. Di ba? Yung ICC, mag-request ka na dito na lang sa amin. Total, may gulo sa inyo. Nag-resign yung yung samantalahin mo. Ako proposal ko lang Kung papatulan lang natin yung sinasabi mo, Mr. President, papatulan ko lang po yung sinasabi mo. Sinasabi mo na ayaw mo ng gulo na sa mga Duterte. Hindi naman ganito yung pagkakasabi niya, pero ganito no? Hindi po ako naniniwala dyan. Ipinagpapauna ko sa inyo na tayo ay pinaiikot na naman yan. Pero pagbigyan nyo, no? Mr. President, humiling po kayo sa ICC. Hilingin po ninyo na dito na lang ikulong. Dito na lang, kami na lang po ang maglilitis kay President Duterte. Hilingin nyo. Sumulat kayo. Baka maniwala pa kami na totoo yung sinasabi mo. Sumulat ka ngayon sa Senado. Tigilan na natin ang pag-impeach kay BP Sara. Kaya mo bang gawin yun? Tapos pagdating dito ni Tatay Digong, bigyan mo ng presidential, anong tawag doon? Pardon. Katulad ng ginawa mo kay, sino yung napapabalitang drug lord na ginawa niya ng presidential pardon? Si Jed Mabilog. Sige nga, hilingin mo sa ICC na dito na sa amin si Tatay Digong. Hinihiling ko po na dito na lang sa amin litisin si Tatay Digong. Pagdating dito, bigla mong bigyan ng presidential pardon. Yan po. Tapos, bilang pasimula, yung mga wala nang ginawa kundi atakehin yung mga Duterte, tanggalin mo sa pwesto. Unahin mo si Auntie Claire. Para ipakita po, puta hanggat nariyan si Claire, wala pong bukang bibigyan kundi paninira sa Duterte. Kayo, nagsasalita kayo, di ba? Sa totoo lang, nagsasalita kayo na ayaw nyo na makipag-away sa mga Duterte, gusto nyo na nang maging kaibigan o hindi man kaibigan, kahit magkaiba kayo, tanggalin mo si Claire, tanggalin mo si Gadon. Kung totoo yan sinasabi mo, kasi yung dalawa na yan, wala nang ginawa kundi ang bukang bibig, tirahin ng mga Duterte. Hindi po, gusto kasi niya, pinaiikot tayo eh. Di ba? Pwede naman niyang ipakita talaga na totoo. Pwede naman niyang ipakita na yung sinasabi niya sa aktual. Bawal ba mag-request sa ICC? Pwede. Nung usapin po, kita nyo nung sinasabi po na kinakailangan kasi yung tatanggapin ng Pilipinas si Tatay Digong. Tinanong si Auntie Claire, hindi po tayo makikialam dyan. Malamang hindi natin tanggapin yan. Hindi po. Siyempre gusto niya manatili, kayo naman. No? Gusto niya pong manatili na presidente. Ang sinasabi niya sa nalalabi niyang mga taon, gusto niya pong makipagbati na sa mga Duterte. I-practice niyo po.
I-practice niya. Sabihin niya sa ICC, nire-request ko po na dito na lang po namin lilitisin. Pagdating dito, katulad nung ginawa mo, say mabilog nga, binigyan mo na presidential pardon eh. Kasi hindi niya po gagawin yan. Yung mga hamon ko po na to, imposible niyang gawin. Bakit? Kabati niya yung mga makabayan black eh. Hindi naman. Ang gusto niya nga, what the facts, manatili pa rin siyang president. Hindi niya naman sinabing at all cost magbati-bati lang tayo. Hindi naman po, malabo po yun. Pero, yun po lang ang tanging paraan para makita namin na seryoso kayo. Minsan, hinamon natin si Amy Marcos. Alam mo kung bakit ko binoto si Amy Marcos? Sabi ko, siyempre nagsalita ako eh. Sabi ko, hindi ko naman sinabi na nakinig. Lahat yan, baliwala yan, Amy. Sabi ko kay Amy. Sabi ko, kala mo nakausap. Sabi ko sa vlog ko, baliwala yan, mga investigasyon na yan. Baliwala yan. Kung wala kang, kung walang demanda, kung hindi mauuwi yan sa demanda, ginagamit mo lang kami. O kita mo, dinimanda niya. Ako, hindi ako naniniwala na totoo yan na nakikipagbati siya sa mga Duterte. Kaya niya sinasabi yan ngayon, nakita niya napakalakas ng mga Duterte, hindi talaga nila kaya. Hindi nyo talaga kaya yung mga powers ng Duterte. Di ba? Totoo naman yun eh. Hindi nyo kinaya yung powers ng Duterte. Kita nyo. Dinimanda ni Amy. Di napasubo ako. Putang dinimanda. akala ko ano lang. Akala ko nang uutulan to si Amy. Dinimanda. Siyempre, meron tayong palabra de honor eh. Yan po maganda, may palabra de honor ka. Ngayon, nagsasalita na naman kayo. Gusto nyo po, gusto nyo naman na ngayon, na anong tawag doon? Ipakita na kayo ay seryoso, na nakikipagbati. Seryoso po yun. Una nyo pong gawin, tanggalin nyo si Anticler, tanggalin nyo yan si Gadun. Kasi hanggat nariyan yung dalawa na yan, tuloy-tuloy po ang pang-i-insulto nila, tuloy-tuloy yung akalain nyo po yun, hindi po ba insulto sa amin yun, na mga Duterte supporters? Nakakulong na si Tatay Digong. Pinagbibintangan pa ni Anticler nung nagkaroon po ng aksidente sa NAIA. Lintik na yan. Kung ganyan po ang katwiran ninyo, kada may maaksidente, hahabulin natin yung presidente halimbawa po, may naaksidente sa EDSA. Pucha, sino ba presidenteng nagpatayo ng EDSA na yan? Siya may kasalanan yan. Ganun po ba? Kaya insulto po eh. Aksidente yun. Una nyo gawin yan kasi kaya ng power niyan eh. Tapos, ibalik nyo si Tatay Digong. Yan lang po ang tangi po naming makikita na kayo po ay nasa tamang landasin kayo sa sinasabi nyong pakikipagkaibigan. Hindi. Tama po yun. Pag nag-resign, sige. Kaya lang, hindi na po siya presidente. Wala naman po sa sinasabi niya na hindi niya tutuloy. Palayain niya rin si Pastor Kibuloy. Di ba? Tapos hilingin niya na pabalikin na rito kahit ba hindi pagbigyan ng ICC. Kaya wala nang katwiran yung ICC. Ano pa ikakatwiran ng ICC? Kailangan namin i-hold yan eh. Ang katwiran kasi ng ICC, putya, nakipagtulungan sa amin yung gobyerno ng Pilipinas eh.
Parang tambay lang daw si Lito Lapid pero nahalal pa. Hindi. Ako po, hindi po ako naniniwala sa kanya. Kayo naman, no? Hindi nyo naunawaan yung sinasabi ko, eh. Ang sinasabi ko, kung totoo yung sinasabi mo, magpakita kaya sa gawa. Hindi po yung panay tokis. Tokis lang po kasi yan, eh. Tokis lang kasi yan. Yung mga sinasabi ni BBM. Hindi po ako yung naniniwala sa sinasabi. No? Alam niyo po ako ang taong mahirap madalawahan. Never na po ako maniniwala dyan sa mga Marcos na yan. Never po ako maniniwala. Kahit kailan, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Ang sinasabi ko sa inyo, kung totoo yung sinasabi mo, request mo si Tatay Digong na bumalik dito. Tanggalin mo si Claire tsaka si Gadon kasi yan ang mga pampagulo, eh. Hanggat tao mo yan, putya, ibig mo sabihin, sinasabi mo na ayaw mo ng gulo pero yung mga tauhan mo, mayat maya, may na-aksidente. Kasalanan ni Digong yan. Kasi si Digong ganun-ganun. Okay, punta po tayo kay Cardema. Alam niyo po, binabasa ko, yung kay Arnel Ignacio po, unauthorized, eto po para yung kay Arnel Ignacio matapos na tayo rito. Hindi po nagsasalita si Arnel Ignacio. Ang akusasyon po sa kanya, unauthorized yung pagbili niya ng lupa na 1.4 billion. Hindi po inaprubahan ng kanyang mga board. Dapat talaga makasuhan yun. Di ba? Ano ba magagawa? Pwede mo ba ipagtanggol yan? Kahit ba sabihin mo na siya ay pro-Duterte o kung ano pa man. Simple lang po yan. Hindi po pwede yung bumili ka ng lupa na pera ng OWA. OWA, no? Pera ng OWA. Kahit pa po maganda ang intention. No? Ganyan din na sinasabi ng mga gumagawa ng krimen, eh. Wala po tayong riyan. Hindi po natin wala tayong hold. Una, hindi siya nagsasalita. Wala namang pronouncement si eh. Kaya, kalimutan, DDS. Tauhan nyo na yan, eh. Tauhan po ni BBM yan. Huwag nyo kaming paandaran. Tao nyo yan. Alam nyo, si Arnel, kung may kaso siya, harapin niya. Ba't nyo po problemahin yun? Di naman natin kaano-ano yan si Arnel Ignacio. Kahit ba DDS, kung DDS ba, kung may DDS na nagnakaw, di kasuhan din. Pagka hindi naman po tayo ganun. Naintindihan natin, dito po tayo kay Cardema. Alam mo, George, no? St. George Garcia, antindi mo. Hindi mo pirinuklama. Pangalawa po yan, 2-point-something ang boto. 2-point-something million. I-disenfranchise mo dahil lang sa reklamo ng makabayan ng Kabataan Party List. Bakit? May pasya na ba yung korte? Ang nirereklamo niya, ang nirereklamo sa kanila, dahil sila ay, isa-isayin natin yung reklamo, Ito po ang sinabi ng pahayag ng Duterte Youth. Bahala na kayo. Siyempre, pagtanggol natin yung Duterte Youth. Binoto po ang Duterte Youth ng 2 milyon. Ibig mo sabihin, George, yung kabataan na hindi na nga binoto. Binoto pa ba yung kabataan? 3 yung 6 ng Duterte Youth Party List. No? Bakit hindi mo ipoproklama? Dahil nereklamo? Nereklamo? Meron na ba kayo na sinuspend nyo ba? Bakit nyo pinaboto? Ito po ang sinabi ng Duterte Youth. Para lang po magkaliwanagan tayo. Bakit ba si Diana Subir? Duterte Youth. Nung babasahin ko na si Diana Subir.
Patawa eh. Ito po ay statement ng Duterte. Hindi po natin babasahin lahat. Ha? Okay. A few hours before the proclamation of all party list congressmen today, COMELEC informed the Duterte Youth Party List that it will temporarily suspend its proclamation of our 3 congressmen-elect. They are the following. Ito po yung mga congressman-elect ha. Berlin Lingua, 26 years old, Philippine National Police Academy. PNPA graduate po. Congressman-elect Ron Babualan, 26 years old, PMA, Philippine Military Academy graduate. Hindi ko alam kung graduate o PMA lang nakalagay eh. Okay. At saka yung asawa niya na si Drixie na galing naman sa UP. Mga scholar ng bayan po to. Pinaaral po ng gobyerno. Isususpend ninyo dahil po sa mga reklamo ng kabataan. PMA, PNPA, tsaka UP. Sige, ano po yung allegations? Okay. Una daw allegation. Yung hindi raw po registered sa COMELEC yung kabataan party list. Okay. Sagot po ng imposible na patakbuhin sila ng COMELEC kung hindi sila registered. At nag-rule na po yung Supreme Court hinggil dyan na sila po ay pinabura na ng Supreme Court. So talo yung una. Ikalawa, alleged the Duterte Youth Party List is vote buying when it promised to the people that it will not corrupt a single peso and will devote all its funds to the people. Vote buying daw po dahil nangako sila na yung lahat ng pondo ng Duterte Youth ay ibibigay sa tao. Vote buying ba yun, Mr. Chairman? Ang dami pong pera, vote buying. Pero hinayaan nyo pong tumakbo. Ikatlo, alleged that Duterte Youth is promoting violence when DYPL said it will help the AFP and PNP in neutralizing that terrorist NPA and its allies. Tutulong sila sa AFP at saka sa PNP para labanan yung mga rebelde. Masama po ba yun? Okay. Dahil po sa mga aligasyon na yan, sabi nitong Duterte Youth, hindi po sila pauupuin sa pwesto. Ngayon, tanong Badong, bakit hindi inaksyonan ng COMELEC agad? Bakit hinayaan? Correct, bakit hinayaan? At ikalawa, ito po baka hindi nyo alam. Ito po ay nireklamo noon pang 2019. 2019 pa yan Badong? Oo. 2019 pa yan reklamo na yan. Ibig sabihin, nanalo sila noong 2019, nakaupo po sila noong 2019, nagkaroon po ng halalan ng 2022, nakalahok pa rin yung Duterte Youth, nakaupo pa rin ang Duterte Youth, no? Tapos ngayon, pangatlong eleksyon nila, nakaupo pa rin sila, bakit nyo po pipigilan? Kung ang reklamo po ng 2019, bakit nyo po pipigilan ngayon? Kung matagal na po yung reklamo na yan, hindi nyo inaksyonan, kasalanan ba ng Duterte Youth yan? Tsaka kung talagang hindi sila karapat-dapat, bakit nyo po pinaupo? Noong 2019 at 2022. Tapos ngayon, wala kayong balak pa upuin ngayon 2025 kung kailan sila nakakuha ng malaking boto. Bakit po ba ninyo pinipigilan? Kasi po nagsampa na ng impeachment ang Duterte Youth labang kay BBM. Di ba? Nagsampa na sila ng impeachment laban kay BBM. Bakit hindi na disqualify? Di ba? Ngayon, tanong, same. Si Tulfo, ngayon po nireklamo, ngayong eleksyon, bakit mo inupuan? Bakit mo prenoklama si Tulfo? Inupuan nyo pareho. Alam mo ba? Unfair po yan sa amin. Halimbawa po, dinisqualify nyo, hindi nyo pinatakbo yung Duterte Youth. Yung boto ng Duterte Youth, mapupunta po yan sa ibang Duterte party list. Makukuha rin po ng Duterte party list yung 3 congressman. Sinadya nyo ba yan?
Marami ka talagang araw-araw meron kang dapat sagutin, George Garcia. Mr. President, BBM, eto, gusto nyo ng yung tinutokis mo, gusto nyo ng bati na. Gusto nyo na makipagkaibigan sa mga Duterte, ayaw nyo na silang kaaway. Paano hindi magwawala yung mga Duterte sa ganyang actuation ni Garcia ng COMELEC? Hindi pa nga niya mapaliwanag yung, alam mo, ang pag-aksayahan mo ng panahon, Garcia, yung ipaliwanag mo bakit may 16.7 million na mga overvotes. Hindi yung anlinaw po. Ha? Lumalabag kayo sa konstitusyon. Hindi nyo dinisqualify yung Duterte, tinayaan yung tumakbo, tapos ngayon pipigilan nyo i-proclaim dahil lang sa walang katuturan na come on. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Lintik na yan, nakalimutan ko na namang pindutin. Magpakape na kayo, magtanong. Ngayon po, pwede na magtanong at magpakape. GG talaga to si George Garcia. Bagong henerasyon. Pati yung bagong henerasyon. Alam niyo po, yun po yung nag-expose